Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglibag-labag with evidence. Ano ba naman ito mga kabibig? Sagip Party List Representative Tanchay pumirma sa impeachment kahit nag-resign na. Nandun ang kanyang pirma. Kaya shock na shock si Rodante Marcoleta na alam niyang nag-resign na ito. Kaya binulgar ni Marcoleta ang kabalbalan na nangyari ng signature sa impeachment case. Ay oo, kabibig. Ito pala ang nangyari, kabibig. Na-shock ang mga netizen kasi tiningnan nila ito. Joey, paano nangyari ito? Kapartido pa naman ni Congressman Marcoleta. Sana may statement dito. Nanatiling nasa listahan ng mga miyembro ang House of Representative ang bilyonaryong si Caroline Tanchay kahit pa naiulat na nagbitiw siya bilang nominee sa Sagip Party List noong September 2024. Diba? Ito pa mga kabibig. Ito yung letter, na nag-ano siya, 2024, official resignation as member and nominee. Ito, nag-resign talaga siya. With a deep sense of gratitude and respect, I write to communicate my intent to resign as a member and nominee of Sagip Party List effective immediately. Pero ang tanong ng mga netizen, bakit nandyan ang pangalan ni Caroline Tanchay? Kamalayan ng Maralita at Malayang Mamamayan, INC, Kamalayan. Hindi nasagip ang kanyang party list, kundi Kamalayan ng Maralita at Malayang Mamamayan. Hala mga kabibig, anong nangyari mga kabibig? May mga hocus-pocus ba itong nangyayari ngayon? Kitang-kita nyo naman kabibig, di ba? So ito ang explanation ni Marcoleta mga kabibig. Manood tayo mga kabibig ang kanyang explanation. So ito na, para malaman talaga natin kung meron bang hocus-pocus. Kasi for me, it's hocus-pocus. Wala nga dyan, nag-resign na nga, pero pumirma pa. So ito ang kabibig, manood tayo. Opo, 215 original, tapos may humabol na 25. At doon daw po, bakit daw napasama yung isa sa mga nominado ninyo na nakaupo rin congressman, si Caroline Tanchay. Ano daw po ba ang Sagip Party List Representative Caroline Tanchay? Tinawagan ko nga sa Jen kasi alam mo, dapat hindi na kinount yung boto niya. Okay. Kasi ang paliwanag niya sa akin, hindi naman ako pumirma, binigay ng anak ko yung aking e-signature. So hindi siya pumirma. Ibinigay lang ng anak ang kanyang signature? So paano? Paano ibinigay? So bakit hindi siya pumirma? Ang nakapirma ron ay e-signature niya. E-signature ang ginamit. Yung anak niya. Hindi ko alam kung ano yung paliwanag ng anak niya. Bakit niya ibinigay. Pero sa totoo lang, technically si Congresswoman Tanchay, hindi na siya dapat bumoto para sa Sagip. Okay. Kasi nag-resign na siya sa Sagip. Hindi na, wala na po ba siyang... Wala na siya, nagpaalam na siya sa akin. Okay, opo. Kaya... Pero incumbent po siyang congressman as Sagip representative. Ay, dapat sana nakipaglinawan na siya sa leadership na kasi nagpaalam na siya sa akin. At ang alam ko, nagpaalam na rin siya kay speaker. So, nasa leadership na ngayon kung bakit tinanggap pa yung kanyang boto. Para sa akin kasi, hindi na dapat tinanggap yun. Kasi technically, dahil nung nagpaalam na siya sa akin, nag-resign na siya. September 2024 pa yun. Ay, hindi na siya dapat hindi na siya dapat bumoto. Bakit siya bumoto? Kasi ang explanation, ang anak daw ang nagbigay ng e-signature. So, hindi pala yung ang tawag wet signature ang nandun. E-signature ni Tanchay ang nandun kabibig. At wala na siyang karapatan para pumirma kasi hindi na siya membro ng Sagip Party List. Pero hindi naman siya tinanggal sa roster. Hindi ko alam. Kasi dapat alam nila yun. Opo. Kasi ang sabi niya sa akin, nagpaalam na siya. So ako naman, naniniwala ako, nung pinaalam mo na ba sa speaker? Pinaalam ko na po kanya. Ako naman, sa tiwala, okay lang. Ayun. Hindi ko naman bibigyan pa ng kung anumang klaseng pakahulugan yun. Opo. So para sa akin, para maliwanagan ng ating kababayan,
hindi dapat na ibinilang na boto 'yon. Tama. Kung ang pag-uusapan ay yung aming party list sapagkat hindi na siya kasali nung panahon na siya bumoto. Kasi parang yun pa po ang ipinupuntos ng iba sa inyo na mismong kasamahan nyo raw po doon sa Sagip Party List ay kumontra sa inyo. Maari nga nilang maisip yun. Kaya nga, sabi ko sa kanya, siguro dapat sa iyo naman galing ang pagpapaliwanag, hindi sa akin. Sa totoo lang, 3 days ago o 4 days ago, sinabi ko na sa kanya yan. Ikaw nang magpaliwanag sapagkat ikaw naman ang kinakitaan ng pirma. Kung hindi mo pirma yan, dapat sabihin mo. Tama. Kaso hindi naman siya nagsasalita. Mabuti na lang, ni-raise mo ngayon. Kaya pinapaliwanag ko. Ayun. Kasi may mga ilang grupo kung na yung mga pumirma doon parang siyempre ayaw na nilang tulungan sa mga darating na halalan. Di ba? Baka akala tuloy, Sagip representative. Kami naman, ako naman yung talagang namamahala dyan sa partido na yan. Siya lang naman ay nakasama namin dahil sa kagustuhan niya makatulong din. Sinama ko naman siya. Pero nung siya magpaalam sa akin at nagpaalam na rin sa leadership namin, inaakala ko na dapat ay hindi na tinanggap yung boto niya. Lalong-lalo na kung nagpahayag naman yung anak niya na siya pala yung nagbigay ng kanyang e-signature. Doon sa, alam niya naman. Ganun ho. Hindi nga raw alam nung nanay niya, yung congresswoman. Hindi alam ng congresswoman na merong ganitong pirmahan. So ang anak ang nagbigay ng e-signature. Ano bang rason ng anak? Sino ang nag-contact sa anak na, makahingi naman kami ng e-signature ng nanay mo para ilagay namin dito sa impeachment ni VP Sara. Sa ibang lugar yata siya nung panahon na yon. At alam ba ng anak niya na endorsement pala yun for impeachment, yung pinirmahan niya? Ay, sabi ng anak niya, hindi raw kasi akala niya kung ano lang yung pinapipirma. There you go. So hindi alam ng anak na ang e-signature ay gagamitin for impeachment. Ang akala ng anak, basta pirma-pirma lang. Baka hindi in-explain na kung sino ang nagtanong or humingi ng e-signature. So ang anak naman, very blind siya sa kung ano mangyayari, ibinigay ang e-signature. Wala yung nanay niya, ibinigay yung yun ang paliwanag nila. Pero mas maganda kung manggaling na rin mismo. Sa bibig ng Congresswoman Caroline Tanchay. Sapagkat naging kasama rin namin siya. Pero for the record, sinasabi ko sa kaalaman ng lahat na dapat hindi na tinanggap yun na boto ng Sagip. Sapagkat wala na siya nung siya ay bumoto. Wala na siya sa Sagip. Kasi ngayon ko marami yung mga mababatas. Sana naging malinaw sa ating mga kababayan yan. Very clear naman po, Rodante Marcoleta, na talagang you explain properly kung bakit nandun ang pangalan ni Tanchay. And clear naman sa aming isipan na walang Sagip party list na pumirma doon. Don't worry po, Rodante Marcoleta. Bobotohan ka pa rin ng maraming Pilipino at naniniwala sila sa kakayahan mo. Ikaw pa ba? Ikaw pa ba na kung saan nakikita namin, grabe yung dedikasyon mo para sa taong bayan, grabe yung knowledge mo na pwede mong i-share para maging malago ang Pilipinas. Hindi katulad ng iba dyan, mabusala na ng pera, tatahimik na, tapos tatatumbling na, iiwan na yung mga taong nakautangan ng loob. Pero ikaw, hindi mo talaga iniwan ang mga Duterte at hindi mo siniraan or tinalikuran ang mga Duterte. Kaya believe na believe ang mga DDS sa'yo. Believe na believe ang mga VP Sara supporters sa'yo. Kasi hindi ka plastic. Hindi ka nakahangad na, tawag dito, na sisiraan mo ang mga Duterte para lang maiangat ang pangalan mo. Kasi ngayon kaya ko nabanggit din yan, kasi maraming mga pumirma ngayon doon sa, binabati ko sa distrito nila kung Correct. Nagagalit po yung mga tao. Meron pang isang, sa Mindanao ba yon? Ibinalibag yung mikropono. Kasi ang balita, lahat ng mga, balita lang naman ito dyan. Wala naman akong saka nasa social media naman, Nasabi lang sa akin, wala naman akong pagpapatibay dito. Lahat daw ng pumirma ron ng mga taga Mindanao, lahat ng kanilang mga tarpaulin sinisira. May report nga gano'n. Yung isang araw po habang nagsasalita, nagpapaliwanag sa tao, sigaw na yung tao, pirma pa ba? Binalibag daw yung mikropono. Iba talaga ang power ng tao. Yata sa sa isla ng Dinagat po. Dinagat. Si Cleo ata. Yan dumating din sa akin yun. At ngayon po, ang balita natin sa Mindanao nga po,
yung mga tao sa distrito nila parang nagdideklara ng withdrawal of support doon sa kanilang congressman kung well, hindi natin hindi alam kung natin anong kung ito. ramifications yan, kung anong fallout yung mangyayari na yan. Depende talaga sa tao kung talagang feeling nila yung mga kongresista nila ay parang walang pakialam sa kanilang sentimiento at opinion, ay parang nagdesisyon na sila para ma-impeach si VP Sara, mga kabibig. So yun na po mga kabibig ha, narinig natin ang statement ni Marcoleta kasi ginagamit ito na maraming netizen para siraan si Marcoleta. Tingnan mo nga Sagip Party List, may mga dito. So talagang traidor itong Sagip Party List na under ni Marco, hindi po. Yung si Tanchay po ay nag-resign na. Nagsumite na siya ng resignation letter. Tapos sabi ni Tanchay na e-signature ang ibinigay doon. Tapos yung anak niya ang nagbigay. Tapos ang explanation ng anak, may humingi lang. Tapos hindi in-explain kung para saan yung e-signature. Well, let's wait and see kung magbibigay ba ng official statement si Congresswoman Tanchay na nag-resign na bilang nominee ng Sagip Party List. And take note, huwag nating siraan si Marcoleta. Alam naman natin ang bawat galaw niya every now and then. Makikita naman natin kung ano ang plano niya at kung ano ang kayang plataforma para sa bansang Pilipinas. And I'm sure marami ang gustong ihalal si Marcoleta bilang senador. Kayo ba? Napupusuan niyo ba si Marcoleta bilang senador? Ako naman, believe ako kay Marcoleta. Hindi tumambling, hindi bumaliktad, kundi ipinaglaban niya si VP Sara. Well, katama naman pamamaraan. Di ba mga kabibig? So yun lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Pero grabe ha, ang dami mga news ngayon mga kabibig, as in super duper. Ito naman, for our mga kabibig, ito mga komento ng mga netizen tungkol sa issue na ito ha, babasahin ko. Interesting kasi sa website ng HOR, Sagip Party List pa din nakalagay sa kanya, pero din problem paglipat o pag in the middle of the term. I'm not just sure if my case na nakasampa against her about it. Akala ko din siguro niya attendance lang ito. Baka yun ang yun ang explanation. We need the e-signature of your mother for an attendance. We don't know. Representing the poor yet she's a billionaire. The irony. Nung nag-aral ako salitang maralitang, ibig sabihin ay impoverished, indigent, or poor. It's time to abolish the Congress. Sabi dito, ganito kalala sistema ng politiko ng bansa. Kapag nag-resign or tinanggal na ang one member ng kahit anong organization or samahan, lalo na kung may katagalan na din, ay member pa din ba matatawag o wala na din connection kung ano man ang ginawa or ginagawa ng hindi na member. Kasi nakakalito sa mga tao. According to Marcoleta sa programa Ang Ganang Mamamayan, kinuha daw yung e-signature niyan ng anak pero walang kamalay-malay itong congresswoman kung saan ginamit. Diba? Take note, kamalayan ng Maralita ang kaniyang nire-represent mga kabibig. God save the Philippines. Grabe talaga. So yun kabibig, yun ang mga komento na mga, it's an electronic signature. Dapat personal siya nag-sign. Wala nga yung si Tanchay dyan. Humingi nga ang anak daw ang nagbigay ng e-signature. Tapos ang anak hindi alam kung para saan. Diba? Kapal din ang mukhang kamalayan ng Maralita, ginamit pa. Pwede pala gawan din ng kayo Padres na mo Parles. So by the way mga kabibig, huwag yung kalimutan mga kabibig, ang Ipanaw Party List. Yes, kakapanya natin ang Ipanaw Party List ni Tornio. Number 18, Ipanaw Sambayan ng Party List. Number 8, Bisaya Good Party List. So pakinggan na muna natin si Joey at saka si Doc Lorraine Badoy mga kabibig. Ito na ha. O yung kalimutan, kampanya to at the same time, iboto ninyo ito mga kabibig. Buboto ko din to. Doc Ipanaw. Number 18. Number 18, yes. We need the first nominee and second nominee si Doc Lorraine Badoy. Ipanaw Party List. Kailangan natin ng mga representative ng IPs sa Kongreso. Correct. Saka anti-CPP. Anti-CPP. Araw-araw, pag ako'y naboto nyo, aaraw-arawin ko sila Franz. Wala na pala sila Franz Caso. Pero yung CPP. Actually, kahit matalo ako, araw-arawin ko pa rin naman sila.
Pagkakaiba. Oo. Pero this time, kasi syempre, dahil nandun kayo, mas Mas asintado. eye to eye. Ayan. Thank you, Doc. Maraming salamat. Ipanaw. Salamat. Huwag kalimutan, Ipanaw Party List number. Anong number itong Ipanaw Party List? Number 18. Number 18, Ipanaw Sambayanang Party List. At number 98, Bisaya Jude Party List. Number 18, number 98, huwag kalimutan yung Kabibig. At yun lang po ang Kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.